Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo, abay pinatunayan na may understanding na pala patungkol dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay. And this time, ay meron po tayong tinatawag na comment of the day. Dito po ay basahin po natin ang nag-comment, no? Sabi ni Miss Raquel Bersosa, real talk po ito, kami as casual o manonood, si Alden ang pinakamagandang credential ngayon sa showbiz. At napaka-talented pa talaga. Yung mga fandom at fans ng ibang artista, insecure. Totoo yon. Bakit, sabi po ni Miss Renato, bakit pa papansinin kung anong pinagsasabi ng mga tao online? The fact na nag-number 1 ito sa Netflix only prove how good and versatile si Alden. Sadyang mema lang ang mga bashers ni Alden. Isa pa, facts na tinatangkilik ko ito ng international audience. Remember, Danang Film Festival nominated ito at meron pa isang ipapalabas ito ang Jagrad Film Festival, which is true. Alam niyo po kasi, katulad ng lagi kong sinasabi, kapag ang basher ay basher, no? Kapag basher yan, hindi po yan magsasalita na maganda kasi mga basher nga sila eh. Ang basher po ay short for basura, which means lahat ng sinasabi nila, lahat ng mga ginagawa nila at mga pambabash nila is basura lang po yun, at talagang papansin lang talaga sila kaya sila nagko-komento ng ganyan. Pero mas pinag-usapan din, no, sa isang online news, may Abante Tonight, na ipinost noong October 12, 2025, ay dumalo si Catherine Bernardo sa awarding rights ng isang academy-based award-giving body para tanggapin ang kanyang tropeyo bilang isa sa 10 most influential celebrity of the year, kasama sa mga pinarangalan ni sina Dingdong Dantes, Marian Rivera at Ann Curtis. Ito ang kauna-unang awarding ceremonies na pinuntahan niya in a long while na walang kinalaman sa kanyang pelikulang Hello Love Again. No show kasi si Catherine sa anumang awarding ceremonies na may kinalaman sa tandem nila ni Alden Richards sa Hello Love Again na isang monumental feat na nanatiling highest Pinoy grossing film of all time. Kasama rito ang titulo bilang phenomenal box office queen sa nasabing pelikula. Umani naman agad ng samot-saring reaksyon sa netizen ang pagdalo ni Catherine sa nabanggit na parangal. Ito ang ilan sa mga komento ng netizen. Sabi nila, minor award yan pero dumalo siya. No show naman talaga siya sa anumang award na may kinalaman kay Alden at sa HLA. Yung success ng HLA ang dapat sineselebrate niya, obvious na iniiwasan niya si Alden Richards. Sinabi pa nila parang ayaw niya talaga ng kahit anong may kinalaman sa HLA, tagal na rin silang walang paramdam sa isa't isa. So ganito po katindi yung mga sinabi nila against Miss Catherine Bernardo, parang pinoprove nila sa kanilang mga statement na totoo nga yung mga bali-balita na iniiwasan nga di umano ni nitong si Miss Catherine Bernardo, si Mr. Alden Richards. Kasi sinasabi po nila na yung award daw na natanggap ni Miss Catherine is minor awards pero dumalo siya. Samantalang yung mga big awards na natanggap niya, 'di ba, from other award-giving bodies, ini-snub daw di umano ni Miss Catherine na bagay na pinabulaanan ng ilang mga supporters ni Catherine. Kasi during those times na siya po ay may mga awards po sila sa HLA, is may mga trabaho po si Catherine, unawain po natin yun. Kahit yung mga nasa paligid ni Catherine ay nagsasabi na talagang hindi po siya available during that time, but it doesn't mean na iniiwasan or tinatakbuhan or parang ini-snub niya yung mga award-giving bodies na ito. At isa rin sa mga nakita natin dito is parang tila baga nagkaroon na po ng understanding or pag-uusap si Catherine at si Alden na pag nandun si Alden na wala si Catherine. Kasi nga po alam nyo naman po na meron po silang movie. May movie po si Catherine Bernardo with James Reid at yun po yung minomold ngayon ng kanilang Mother Network. Ang gusto po kasi ng Mother Network na parang isi-switch yung parang atensyon ng maraming tao kasi nahook na po ang maraming tao sa Kat din eh. Marami na pong nagmamahal sa Kat din. Maraming sumusuporta sa Kat din. Nakita nyo naman po kapag po gumagawa sila ng movie, grabe, sobrang lakas, no? Kaya talagang ang ginagawa po nila ngayon is they are trying to avoid
each other para talagang hindi na masyadong lumaki pa yung kanilang tandem, yung kanilang pangalan, 'di ba? Kasi nga binugroom po nila itong bagong tambalang Catherine at James Reid, no? So yun po yung mga nakikita ko, yung mga point of view ko with regards to this. Kasi ganyan po ang yan ang kalakaran ng showbiz. So, maaring ito pong mga balitang lumalabas na ito is, rin to parang, this is really a part of, part din po ito ng para mapag-usapan po sila, 'di ba? Para po talagang umingay muli yung pangalan nila. Kasi, kung mapapansin ninyo, si Catherine, nung hindi umatin sa award-giving bodies, may nasabi yung mga bashers. Nung umatin naman siya at tinanggap naman yung award, meron ding nasabi. So parang wala na pong paglagyan itong mga artista na ito dito po sa mga bashers na ito na parang lahat na lang ata ng mga galaw nila bantay sarado ng ilan. So maaaring marami pong nakakamiss sa kat din, no? Marami pong talaga mga supporters na nag-aantay na kailan kaya muli silang pagsasamahin. So malalaman po natin 'yan kasi 'di ba gumagawa na po siya ng bagong proyekto with Mr. James Reid. Tignan natin kung talagang susuportahan ba ito ng Catherine. Kasi yun po yung pinaiingay ng ABS-CBN ngayon. Alam naman natin na talagang hindi po talaga sila yung masasabi natin na magka-love team talaga, 'di ba? Kumbaga parang pinag-collab lang talaga ng ABS tsaka po ng GMA itong dalawang ito para at least may offer po sila at gumawa ng panibagong history. Biruin nyo ha, sinisave po nila yung kanilang mga energy po nila para sa mga susunod na proyekto. And I believe na kapag po meron pong isang peliko this coming Metro Manila Film Festival na talagang tumabo sa sa takilya, yung masasabi talaga natin na tinalo or parang nataasan po nila yung highest or top grossing Filipino film of all time ni Catherine at saka ni Mr. Alden Richards. Panigurado gagawa na naman ng panibagong pelikula si Catherine at si Alden. Yun po yung inaantay ng mga Catden fans. Pero sa ngayon, let's support each other dun sa kanilang mga solo era, sa mga projects si Mr. Alden Richards. Diba ngayon, nakafocus kasi siya sa directing Well, in fact, pwede nga rin po na dahil nga marami mga directors na rin ngayon na parang hindi na rin nila gustong gumawa ng mga pelikula. Pero si Alden talaga nag-i-invest siya sa mga pelikula. Why not, no? Siya yung maging director ng bagong proyekto ni Catherine. Di man siya maging aktor, pero kung siya yung maging director, tapos producer naman si Catherine. Di ba parang, naku po, Diyos ko po, yayaman talaga tong dalawa ng yayaman talaga ang Kat din Kasi kahit di naman sila makita in person, basta si Alden Richards ang mag-direct, na alam niya kung ano yung porte ni Catherine Bernardo. Panalo yan, sigurado yan. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please, don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!